Kung nagre-refer ka ng electric fan, ito yung mga piyesa na magliligtas sa pangalan mo, idol. Ito yung bushing, spacer, washer, capacitor, yung langis na gamit mo, tapos yung shafting, saka thermal fuse, saka oil pump. So ito papaliwanag ko sa inyo mga idol para sa mga bago nagre-refer diyan. So sa bushing, yan. So kapag magpapalit ka ng bushing, idol, kailangan parehas dalawa yung ipapalit mo na sabay. Yung iba kasi na nakikita ko sa Facebook, kapag nagpapalit sila ng bushing, isa lang yung pinapalitan nila kasi yung isang bushing daw ay wala pa daw problema, wala pa daw alog. So yun yung pagkakamali nila idol para sa akin. Kasi kung magbubukas ka rin naman ng motor, 'di ba? Napakahirap magbukas ng motor. Kailangan sabay mo na ipalit 'yan, idol. Napakamura lang ng bushing, 'di ba? Bakit titipirin mo pa? So para maging pulido talaga yung gawa mo, palitan mo na sabay, idol. Kahit wala ka pa makita na problema do sa isang bushing, palitan mo na 'yon, idol, kasi nagamit na din ng matagal 'yon. So para sa akin, palitan mo na sabay. Mura lang 'to, mga idol, bushing. Sunod dito sa foam. Ito napakahalaga talaga nito, mga idol. So ito yung partner niya, yung bushing. So dito tayo nag-i-stack ng langis. So ito yung tutulong para tumagal yung electric fan ng mga ilang buwan, pwedeng umabot ng taon, 'di ba? Depende sa paggamit din ng mga customer natin. Pero ito yung tutulong, mga idol, yung foam natin. Kasi dito tayo nag-i-stack ng langis, kaya isa ito sa pinakamahalaga sa motor na electric fan, mga idol, yung foam natin. Sunod, ito mga idol, yung mga washer natin saka yung spacer. So napakahalaga nito, mga idol. Ito yung pambalanse natin sa motor ng electric fan. Kumbaga, paano natin siya mai-align ng maayos. So napakahalaga nito yung washer saka yung spacer kasi ito yung tutulong para maiwasan din natin yung back jobs. Kailangan maganda yung pag-align natin. So ang magandang pag-align, mga idol, tinuro ko na yan, may video na ako niya dito sa Facebook. So hanapin nyo na lang, mga idol, para sa mga hindi pa nakakapanood at para makaiwas ka talaga sa back job. So hanapin mo, idol, kung bago ka pala nagre-refer na electric fan, malaking tulong sa iyo yung video na yon, idol. Sunod, ito sa mga capacitor naman. So napakahalaga rin nito kahit na sobrang pulido yung gawa mo, 'di ba? Kung may capacitor ka naman na nabili tapos kinabit mo dun sa refer mo, minsan isang buwan, babalik na sa iyo yung electric fan. Ang sasabihin ng customer, humina daw. Minsan isang linggo. So na-experience ko nga, mga idol, 3 araw ko pa lang na nabibigay sa customer, bumalik agad sa akin yung refer ko. Tapos napaisip ko, pulido naman yung gawa ko doon, pero bakit humina agad? So pag-check ko ng capacitor, mga idol, ay sobrang hina talaga. So yun yung dahilan kaya nagkaroon tayo ng back job. So nabili ko yun sa online, medyo parang last year ata or last year pa yun, mga idol. So kaya mag-ingat kayo pag bibili kayo ng capacitor kasi perwisyo yan sa mga manggagawa ng electric fan na katulad ko, 'di ba? Napaka nakakasira ng pangalan ng na technician, mga idol, yung capacitor. Kaya mag-ingat kayo sa pagbili sa online. 'Yon. Yan, capacitor, mahalaga yan, mga idol. Tapos tips ko na rin pala sa mga newbie, mga idol. Example, yung capacitor nyo ay 1.5, ganon. Tapos kailangan i-check nyo pa rin. Wag nyong ibe-base sa pag pinandar nyo yung electric fan ay medyo mabilis pa. Huwag kayong magbe-base doon. Kailangan gamitin nyo siya ng tester. Ako, ang ginagawa ko diyan kapag 1.3, 'di ba 1.5. Tapos kapag 1.3, mga idol, ay pinapalitan ko na yan ng bagong capacitor na 1.5 din. Kasi 1.5 tapos naging 1.3, dalawa na yung nabawas eh. So para sa akin, pinapalitan ko na yon kung para sa repair mo. Pero kung personal use mo or sa mga kamag-anak mo na na nare-repair mo, palitan mo, pwede pa 'yon, mga idol. Pero kapag sa repair mo, palitan mo na 'yon, idol. Okay? Sunod, etong shafting natin. Etong shafting, mahalaga rin to kasi ito yung partner ng bushing. So kapag may nakakapa tayo ditong mga lubog, yung hindi na siya pantay, kapag ginanyan mo, palitin na 'yon, mga idol. Tapos kakapain mo rin siya ng kuko mo. Kapag may nakapa na gas-gas, yung kuko mo ay palitin na rin 'yon, mga idol. Pero minsan madumi lang yung shafting, kaya gagamitan mo siya ng liha. So yung ginagamit na panglinis dito, yung lihang pino, pwedeng number 1,000, 1,500. Basta pino, wag kayo gagamit ng mga magagaspang na liha, yung mga mabababa. Kasi yun, mas maano yung shafting natin doon, masyadong mauubos. So yun lang, mga idol. Tapos ito, yung langis na gamit ko ay 2T oil, mga idol. Simula sa baguhan pa lang ako nagre-refer, ito na yung gamit ko, mga idol, 2T oil. Kasi nirecommend sa akin to
nung mentor ko. Ito, tutti oil mga idol, ginagamit ko yan. Tapos ito, thermal fuse natin mga idol. Mahalaga to. Napakahalaga nito mga idol. Sa customer, mahalaga rin to. Saka sa ating mga technician, mahalaga rin to. Yan. May mga video ko niyan mga idol kung bakit napakahalaga ng thermal fuse. So, iba-iba naman tayo ng diskarte mga idol. Yung iba hindi naglalagay ng thermal fuse. Yung iba naglalagay. So, hindi pare-pares lahat ng mga manggagawa ng electric fan, hindi pare-pares ng diskarte mga idol. Kaya, okay lang naman yun. Iba-iba tayo ng mga nalalaman. So, yun. Pero para sa akin, idol, napakahalaga na itong thermal fuse to. Hindi nawawala sa akin to mga idol, yung thermal fuse na yan. Napakahalaga niyan. So, yun lang mga idol. Siguro na paliwanag ko naman sa inyo ng maayos. So, sana napaliwanag ko sa inyo ng maayos mga idol. Tapos, bibigyan ko lang ng tip yung mga newbie natin mga idol. Tip ko sa mga newbie, unahin nyo yung pagpapaganda ng pangalan, pagpapabango, kaysa sa kikitain nyo mga idol.